sinabi mong na-achieve mo, there's more tomorrow to achieve. Binanggit niya kasi yung drug war. Ang ganda ng sinabi na kesyo, maraming yung drug bust na 44 billion, tapos may 400 na hinuli, 6,000 na high value target, 440 na government employee. Pero sir, pag tanungin mo ang ordinaryong mamamayan ngayon, bumalik yung takot. Bumalik ang mga krimen sa kalsada. And alam naman natin na ang droga ang nagtutulak niyan sa krimen. So parang yung hindi nagtutugma sir yung SONA sa talagang nararamdaman ng taong bayan. Which yun ang naramdaman natin nung panahon mo sir bilang Pangulo. You know, it's not how much or how many sacks. Hindi yan pag-usapan ng droga because droga is being manufactured everywhere. There's money in it and you can only deal with it in one part of the country. We do not have the resources. Well, puro motherhood statements eh. Motherhood, Yun nga, di ba, na kesyo yung drug war niya. Actually, parang may pasaring pa nga sa previous administration. Extermination is not one of the... It's not an option. It's never one of them option. Well, Dahil he described it as his bloodless drug war. alam mo kasi, I do not blame Mr. Marcos. He's a believer of sa Diyos. Ako, niniwala ako sa Diyos. Pero kung sinasabi ko sa Diyos, hindi mo nasulbad ito, I will do it my own way. Not give instant justice. Of course, may gobyerno tayo. But tanungin ko na lang sa Diyos, how efficient is the government of America? How many innocent civilians in America or in Europe are killed by senseless terrorists? Alam mo, ako ang tingin ko, I take it personal. Even as president, may namatay tao dyan sa pinakalayong barangay. Kung mag-abot sa akin that he was just killed simply by cruelty o talagang pinatay na walang karason-rason, I would take it personal. At kung malaman ko yan, sabihin ko talaga doon sa mga police, nakikinig yung mga police, putang ina ninyo. You solve that problem or I will solve the problem for you. And I will deal with you after I shall have solved the problem. Meaning to say, kung inutil ka lang naman dyan, putang ina, wala ka ng kasaya ng bayad ng kalakihan ng sweldo ninyo. Pero ako naman, pagka sa trabaho, basta in the performance of duty, wala kayong sa panahon ko talagang nagkakaputi ako. Sir, nabanggit nyo nga yung mga projects and actually, inaantay ko doon sa SONA na banggitin nga ang mga infrastructure projects. Kung ano ba yung ipepresenta nitong administration na yung pwede lang masabing sila. Diba may build better Pero more, binanggit kasi doon yung Metro Manila Subway, yung LRT extension, yung Luzon Spine, which if tignan po natin, hindi naman po sila ang nag-umpisa. Actually, inumpisahan yan, sir, yung subway, time niya yan. Yung LRT extension, ako tandang-tanda ko yan dahil very active ako noon na binabantayan yung mga big ticket na infrastructure projects na yan. So, yun na naman yung sinasabi natin, Trixie, na yung SONA na supposed to be accomplishment, it's like tinuloy lang yung dati na ngayon sinasabing ginagawa nila. Ito yung inumpisa ni Benigno Aquino noon. Yes. Haba nito eh. Yes. It took us so many years because ang haba nito. Ngayon, interspersed with so many presidents in between for a while. So, ito yung tinapos ko na. But ito yung project ng gobyerno. Ibigay natin yung glory
sa taong bayan kasi pera nila yan. Significant accomplishments in its tunneling works. Sa puntong ito, katumbas na ng 3 hanggang 6 na palapag ang lalim ng nabuhay. At tuloy-tuloy na umuusad sa susunod na istasyon. So notable sir, walang binanggit kung ganong kalayo pumunta. Nabanggit yung lalim. So, Hindi yan eh. Gaano kalayo na ang natapos mo? Hindi tayo yung nagbigay ko rin treasure. Tsaka kung matatapos ba sa administrasyon mo, yung kung mabubuksan ba yan o ma-operate ba yan? So, unang, hindi treasure hunting. Ano naman? Alam mo, ang nakakalungkot dyan, binanggit yung Bicol, binanggit yung North-South, pero meron kasi isang big ticket project nun sa panahon ni PRD na yung Mindanao Railway. Wala dyan. You know, Mr. President, do not feel insulted. Do not feel about it. Lahat tayong dumaang sa presidente sa itong Republika ng Pilipinas, may kasalanan. Itong mga ganito. Maganda tayo sa announcement. Yang railway nga hanggang Bicol, hanggang Sus Mariusep. Magbili ka na lang dyan sa Toyland ng train na maliit, mas kaganap pa yung... mas mabilis aabot yun sir. Hindi pa ikutin mo na doon sa mag-imagine ka na lang muna. Sabi niya na itutuloy ko yung mga nasimulang proyekto ng Duterte administration. So, yun yung ano eh. Yun yung dahilan kung ba't siya nanalo at malaki ang binigay na tiwala ng taong bayan. Sumabog kasi ng transformer ng uwi. Putol. Saan banda? Ewan ko.